Guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Ano ba yan? Hindi ka na stuck, hindi ka confused. Kung meron ng confused sa'yo, o meron ng pa-stuck sa'yo, o merong nagpa-clouded ng judgment mo, or isip mo, or intuition mo ay natanggal. Naka-recover ka na from confusion. Pero hindi ka lang ngayon active or hindi ka yung happy-go-lucky. Hindi ka passionate right now. You're not fiery right now. You're not aggressive or hindi ka parang hindi exciting yung buhay mo ngayon, or you're not feeling excited to do something, or you're not making or having fun right now. Ganun. Parang hindi ka energetic, hindi ka active. Parang hindi ka full of vitality. Ganun. So, yung body mo energy ngayon, fearless ka and courageous. Na umpisahan, and fiery as well, no? Na umpisahan na mag-take ng risk, na umpisahan yung, maybe it's a journey. Ano to umpisahan mo? Na fearless and courageous ka. Upright yan, the Four of Pentacles. Upright daw to. Yung magkaroon na ng stability, you will feel secured and stable and safe, or yung makip mo yung sayo, yung mapasayo na yung para sayo, at yung maging brave ka ng protektahan kung ano yung sayo, no? O para sayo, o sayo. And you're positive to keep it, kasi may yellow din dito, brave and positive to keep it. Yung mapasayo na yung sayo o para sayo, na hindi na yan siya maagaw ng iba, hindi siya makuha ng iba sa'yo, pwede din ganun. Or else ay yung magkaroon ng stability sa buhay mo, mamuhay ka na stable and financially, materially. So, more information dito. So, umpisahan mo na yan. Ano to, umpisahan mo na to. May new beginning ka na. Yung magbigay ka ng advice, guidance sa mga tao. Na may puso ka, kasi may heart dito eh. Na positive ka din kasi may yellow din dito, na magbigay ng advice and guidance sa mga tao. Pwedeng sa isang tao lang, or kunting tao, or group of people, or many people. Yan. And ano pa itong umpisa mo na fearless ka and courageous, may blue kasi dyan, kaya sabi ko courageous eh. Ito, yung mission mo, na suportado ka ng langit. Mission mo na from God. Ano ba example ng mission yan? Katulad nito, magbigay ka ng advice and guidance. Spiritual teaching, preaching, magturo about spirituality. Yan ang mga mission from God. Katulad ng mga scribe, prophets, magbigay ng warning, correction, mag-reveal ng katotohanan. Ganyan ang mga mission from God.
Yan ang example ng mission from God. Suportado ka ng kalangitan, no? Suportado and guided. Yan, sa iyong mission na to. So, yan ang iyong umpisahan. Yung mission mo na yan. Para sa iba, boring yung ganyan, no? Pero may mga pinili kasi na hindi naman lahat ng tao ay ganyan eh. May mga pinili na gawin yung mission na yan. Kagaya kay John sa Bible, yung si Prophet John. Nung na-receive niya yung mission ay natuwa siya. Parang, ang saya niya. Pero nung kinikerry niya na yung mission ay mahirap daw. Kasi ma-correction ko sa mga tao, sa maraming tao. Mag-warning at mag-reveal ng katotohanan. Maraming tao ang ayaw na ganyan. So that's why mahirap i-carry yung mission from God. Hindi siya madali. Kaya ayaw ng iba. No? Ayaw ng iba. Lalo kung sila mismo ay gusto nila yung gumawa ng mga kasalanan. Ay, naku. Tapos sabihin pa ng iba, baliw daw. Kagaya kay Noah, na nireveal sa kanya ng God na binigyan siya ng message ng God sa vision niya. Tulog yan siya. Pag nagkakaroon ng vision, kagaya na sa Bible na vision, na na-experience ng mga prophets doon at mga servants ng God, ay tulog yan. Para yan siyang panaginip. Pero ay pag-communicate o may messages, ipinapakita sa iyo ang celestial beings or God mismo. Diba? Nagkaroon siya ng vision na sinabi sa kanya ng God na gumawa siya ng malaking ark kasi magkakaanaw. Ano nangyari nga? Pinagtatawanan si Noah ng mga tao kasi baliw doon si Noah, baliw. Nung nangyari yun, sisi sila, kinamatay sila, lahat sila namatay. Sinuwala at pamilya ng buhay. Mas lalo silang sisi kaya sa impyerno sila punta. Puro man evil. Evil. Ma-evil eh. Kaya nga, maliban sa Nephilim, mga tao nung panahon na yun, ni Noah, ay halos puro evil, no? Kaya ang tawag nila kay Noah, baliw dos Noah, baliw. Di, isa ulit pagsisisi nila. Meron din yan sa panahon ngayon, madami din ganyan. Ay, nako. Kung alin yung katotohanan para sa kanila, kasi nungalingan yon. Kung alin yung kademonyohan para sa kanila, tama yun. Kaya sila na mismo gumagawa ng witchcraft, kademonyohan, evil, mamanipula, gumagawa ng scheme and deceit sa kapwa nila, tapos baliktarin pa nila yung servant ng God, na yun daw ang diablo, yun daw ang servant, sugo ng diablo. Kasi kinukorreksyonan sila. Kasi nireveal yung katotohanan, nabubuking sila. Kasi pinawarningan sila, ayaw nilang warningan sila, ayaw nilang korreksyonan sila, ayaw nilang i-reveal yung katotohanan. Ayaw nilang binubulgar ang katotohanan. Nabuking yung mga pahid at mga manipulation at mga kasinungalingan nila eh. So, meron kang mission from God and you're a counselor. Ano ko na yun, explain ko na yun. Queen of Air. Sharp and clear yung mind mo. Mabilis ka mag-isip. Mabilis ka kumilos. Madali mong makita yung mga hindi nakikita ng iba. Okay, madali mo na obserbahan yung mga hindi na obserbahan ng iba.
Para mag-keen yung observation mo, keen yung sight mo, keen yung vision mo. Or hindi lang keen, kundi sharp and keen and clear yung vision mo. Na kagaya ng owl, nakakita sa madilim. Pero when it comes sa'yo ay parang sumisimbolo lang ng owl yan dito. No? Pero pagdating sa'yo ay nakikita mo yung mga pa-hide. Yung mga behind the mask. Yung mga pwede din na mga spirits. Yung hindi na common na nakikita ng mata ng tao. Actually, hindi naman talaga basta-basta makita ng mata ng tao. Yan, mali-balak mapakita talaga sila sa mga tao. No? Kung sadyain nila. Pero kung sakaling may ability ka, like perception and bukas yung third eye, kahit na hindi yan sila mapakita, makikita mo sila. Gamit ang third eye, hindi yung mata mo. Merong nadadala sa emosyon niya dito. Hindi siya masaya, guys. Gusto niyang bumalik. Hindi niya mapigilan yung emosyon niya, yung damdamin niya. Tumigil na to sa pagiging cold and unemotional towards you. Kung dati ay kinat ka niya sa buhay niya, ngayon ay binuksan niya naman yung pintuan ng puso niya o nadadala siya sa damdamin niya sa'yo. Sabihin natin ganun. Pero hindi siya masaya, hindi siya positive, hindi siya bold and daring right now. Gusto niyang bumalik. Nadadala sa emosyon niya. Gusto niyang bumalik sa'yo. More clarification with the death card here. Lalayo na, tatalikod na. Hindi kasi siya nag-succeed. Ano to, kaaway to? No. This is itong death card na to. Hidden enemy mo. Kung hindi man kaaway ay hindi siya hidden enemy. Ano yan siya? Itong person na ito, so it's not your hidden enemy or enemy, no? Ito pa rin yun siguro. Yung person na to na hindi niya mapigilan yung damdamin niya, so yung gusto niya bumalik ba? Lumayo to. May nagbago sa person na to. And malakas yung loob niya na tumalikod sa toxic or unhealthy connection or relationship. Nasasaktan siya ngayon kasi hindi siya nagtagumpay eh. Dahil tumalikod siya. Naklaruan siya na hindi siya nagtagumpay dahil tumalikod siya. Lumayo siya. That's why nasasaktan siya ngayon. Hindi niya pigilan yung damdamin niya. Nadadala siya sa damdamin niya. Gusto niyang bumalik. So, nakarealize to ng mali niya. Hindi niya na pinipigilan yung damdamin niya, yung sarili niya. So, kailangan ka nito ngayon sa buhay niya. Kailangan ka niya sa buhay niya ngayon. Kailangan ka nitong tao na to sa buhay niya. Hindi niya na pinipigilan yung sarili niya o damdamin niya to be with you. Hindi na siya nag-enjoy sa buhay niya without you. Hindi na exciting yung buhay niya without you. Hindi siya positive to live life na
Wala ka. Kasi hindi niya pigilan yung damdamin niya. Nahinayang siguro, guys. Nawala na yung kasi yung delay. Yung nagpa-delay, nahinayang nga. Oh, kaya gustong maghabol, no? Gusto yung maghabol kasi nanghinayang to sa'yo, nag-regret. Dahil lumayo siya kaya hindi siya nag-succeed. Nasasaktan siya. Sisi to. Dahil hindi nangyari yung gustong-gusto niya kasi instead na ipaglaban niya siguro, lumayo siya. Miwas, baka may namanipula sa utak niya. Tapos parang hindi na siya nag-reach out. Hindi siya naging consistent sa pag-reach out sa'yo, sa pagkipag-communicate sa'yo, ganun. So, nagsisi siya. Yan. Ito walang reversal to. Gusto nito ngayon ng balance. To heal and magkaroon ng balance inyong dalawa. Nagiging courageous to. Na naging strong and powerful and courageous yung mind and intellect nito. And emotion. Na alam mo, gusto niya talaga magkaroon ng balance sa inyo. Ganon. At umuhay ng peaceful, matiwasay, na you will spend time outdoors a lot, sa ilalim ng puno, sa mga ganong places na nakaka-heal. So, ang gusto nito ay ma-unite kayo para bang feminine and masculine na mabuo na kayong dalawa. No? Maging matapang siya at courageous siya. Strong and powerful yung mind and emotion niya, and brave siya na makipag-reunite sa iyo. And maging courageous na siya sabihin sa iyo yung totoo. Ganon na sabihin niya sa iyo ang katotohanan. Gusto niya sabihin sa iyo na katotohanan. Anong katotohanan? More clarification sa puro violet guys. Gusto niya mag-heal with you, no? Gusto niya mag-heal kayong dalawa sa nature na doon kayo siguro titira. Gusto niya sa place na mapuno, tahimik, wala ganong carbon dioxide, gano'n kasi mapuno yung madaming malanghap kayo na oxygen, at ito yung gusto niyo sabihin sa'yo na katotohanan. Mag-heal kayo together at bumuo kayo ng anak. At emotion here. Na manindigan to sa kung ano yung tama. No? Yung iba kasi ayaw nilang manindigan sa tama kasi madami magagalit sa kanila. Yun ang mga taong walang integrity. Yung mga taong may integrity naman, kahit walang nakatingin, tamang ginagawa at nanindigan sa tama, they stand for what is right, kung ano yung tama, no? Kahit madami pang magalit sa kanila, kahit madaming mainis sa kanila. Yun ang taong may integrity. Yung tamang ginagawa, kahit na walang nakatingin. They stand for what is right.
search nyo lang yung integrity. Basta may integridad. Yung gano'n na pamumuhay ninyo. Ganyan ang gusto niya. At balance and stable yung inyong emotion and passionate and para bang justified kasi may nakaano na ano dito sword justified as well as yung busilak ang puso ninyo, pure, and you look up to God na yung tunay na may pananampalataya at tunay na may pananalig kayo sa Diyos. Ganyan. Yan ang gusto niyo maging buhay ninyo. No? At mag-heal talaga kayo na balance and strong ang body and mind ninyo. Siyempre, para maprotektahan ninyo ang inyong anak, yung magiging anak ninyo, yung magiging baby ninyo. So yan, ito na lamang for collective reading.